Mga pare ko, magandang gabi sa inyo. Ito po, dahil dumadami na po yung motor natin at mga kaibigan po natin na naka-fuel injected, ito, nag-decide na po tayo mamili ng sarili nating diagnostic tools. At ito nga po yung FX Tools Motorcycle Diagnostic Tools upang makatulong sa pag-troubleshoot po natin ng ating motor na fuel injected. Kanina nga po ay dumating siya at ngayon naman po ay mag-unboxing tayo para malaman po natin yung kanyang laman at the same time ay magkakaroon na rin po tayo ng initial review. Pero bago tayo dumating dyan ay alamin muna po natin yung kanyang presyo at ang halaga po nito is 2,300 ko po siya nakuha. Pero ang tunay na presyo po nito is around 2,700 dahil na nga rin po sa mga discount, kaya ganun lang po rin po yung ating pagkakakuha sa kanya. So ito na po mga pare ko, huwag na po natin patagalin. Tingnan po natin kung ano ang kanyang laman. So sa umpisa pa lamang ng pagbuklat po natin, ito po yung kanyang manual. So basahin po natin to. So ayan o. At dito po natin malalaman kung ano po ang dapat natin gawin at hindi po dapat natin gawin. So mamaya na po natin yan titignan. At ito na po yung kanyang mga koneksyon. So ito, ibang-iba't connection at ang sabi po dito, pwede po ito sa OBD, sa Yamaha, sa Kawasaki at sa Honda yung kanyang mga koneksyon. So tignan nga po natin itong cable connection natin sa motor kung kompleto at ang kauna-unahan po dyan ay itong micro USB cable at mamaya po malalaman natin kung bakit may kasamang ganito. Then sunod po natin ay itong OBD connection cable. Ano. Then third ay ito. So hindi naman po tayo magkakamali dahil meron naman po siyang pangalan. At ito, nakasulat po dito na ito po ay pang Honda. So yun o, pang Honda po siya. Then sunod po natin pangatlo. Ito naman po ang pang Kawasaki. Ayan o. Pang Kawasaki po siya. Nakikita nyo po ba? Ayan o. Then sunod po natin ay ito. Lastly natin pang Yamaha. So kompleto mga pare ko pang OBD, pang Yamaha, pang Kawasaki at pang Honda. So hindi po tayo kulang. And lastly, syempre itong ating device at ito meron pa siyang kasamang Certificate of Conformity at ang ibig sabihin po nito is pumasa po to sa kanilang inspection at pumasa din po to sa kanilang standard, kaya nabigyan po siya ng certificate. At ito na po yung ating device. Ayun. Ito na siya. So overall, siya po ay made in plastic. At ito po yung kanya mga button. And then sa ibabaw, syempre yung connection nitong ating mga cable. Lalim ay meron siyang saksakan ng micro USB cable. Kaya pala siya meron pasunod na micro USB cable. So yan po ang ating kasagutan kanina. And then ito na mga pare ko pag gagamitin na po natin ito, syempre ay isasaksak muna po natin itong OBD. Dito po yon. Then pagkayari po nito, so higpitan po natin ganun. Yan. At saka po natin sasaksak kung ano po yung cable para po sa ating motor. For example, dito po Honda to. So dito natin siya isasaksak. Yan. Pagsaksak natin ganun. Ito naman po syempre sa ating motor na. Then pagsaksak po natin ay magkakaroon na po to ng power. Dahil yung power po ay manggagaling po doon sa ating motor. Kaya dapat po meron po siyang baterya. So ngayon wala po tayong motor dito, kaya ang gagamitin lang muna po natin ay itong kanyang pasunod na micro USB cable. So gagamit po tayo ng 5 volts na charger. Siya nga pala mga pare ko wag po tayo sosobra sa voltage ng ating charger dahil siya po ay magkakaroon ng problema. Dapat po ay 5 volts lamang at fix na po yon. Siya nga pa yan, pare, at muna na po siya nag-on. Nagamit po itong cable na to ng USB pag tayo po ay mag-a-update ng ating software at ito po ay sinasaksak sa ating personal computer.
Huwag po tayo matakot dahil binibigyan naman po tayo ng instruction nitong ating diagnostic tools. At sabi niya po, press OK to main menu. So press po natin yung OK at pupunta na po tayo sa ating main menu. At kung makikita nyo, diagnostics, voltage settings, help. At ito, kung gusto po nating mag-diagnose, press OK lang po yan. At mamimili na po tayo kung ano po yung motor na ating idadiagnose. So kung balik naman po tayo, ito may return. Ito po tayo sa voltage. Okay lang. Full wave F1. So meron naman po instructions. So hindi po tayo basta-basta magkakamali. Then balik ulit. So ganun lang mga pare ko. Ganun lang po kadali gamitin itong mga ganitong klaseng diagnostic tools. At wag po tayong matatakot, inuulit ko, dahil meron naman po siyang pasunod na user manual. At ito, babasahin po natin mabuti ito at para malaman po natin kung paano po natin siya gamitin. So, sunod po natin alamin yung kanyang function para malaman natin yung kapasidad nitong diagnostic tools na to. At ang kauna-una po dyan ay support engine, ABS, tire pressure, anti-theft, and other system. Read system information, read faults code, clear faults codes, read data stream, read freeze frame data, actuator test, system functions include idle speed, regulation, and throttle position, learning, etc. etc. At ito, operation guide. So yung mga pare ko, kaya wala po tayong katakutan sa mga ganitong klaseng diagnostic tools dahil meron po tayong kasangga na user manual upang tayo ay turuan. Hanggang dito lang muna po yung ating video dahil preliminary review lang po to, dahil ang tunay na review po natin to ay pag ginagamit na po natin ng actual, at doon po mag-share na rin po tayo ng ating pagtutroubleshoot dito sa ating motor gamit po itong ating diagnostic tools. At lagi nyo pong tatandaan, itong diagnostic tools, ito lang po ay katulong natin dahil ang tunay po na magtutroubleshoot po ng inyong motor ay tayo pong gumagawa ng ating motor. So hanggang dito lang po ang ating video. Paalam!